Habang ako'y umiinom ng kape sa isang restaurant, ay pinapanood ko ang matandang naghihiwa ng karne. Napansin kong parang napakalalim ng kanyang iniisip at napakabigat ng kanyang dinadala. Siya si Lola Estrelita Umanang Illit. Isa siyang balo at nag-iisang namumuhay. Tumutulong siya dito sa kainan upang makalibre ng pagkain. Dito na rin siya kumukuha ng mga kakailanganin sa pang-araw-araw. Ngunit ang higit sa lahat ay upang maibsan ang sobrang pangungulila at kalungkutan sa pagkawala ng nag-iisang anak. Mga kababayan, ating tunghayan ang kwento ng kanyang buhay. Hey, auntie, kumusta? Ito, kasi tiyapo, Oh, di mo alam magtagalog, auntie. sa awa ng Diyos, minsan nakaradkad, minsan Oh, nahihilo, minsan malakas. nahihina kung naglalakad. Oo. Kaya pagka okay yung katawan ko, malakas ako, pupunta ako dito kila Marie kasi malilibre yung pagkain ko dito. Oo. Minsan binibigyan din ako ng pera ni Marie. Oo. Kaya may pambili ako ng ulam. Minsan binibigyan nila araw-araw ako binibigyan ng ulam. Oh. Ilang taon ka na, auntie? 69 po, sir. 69. Eh, ba't nagtatrabaho ka pa? 69, senior citizen ka Sa na. pilitan na nagtatrabaho ako dahil senior lang ang asahan ko. Ay, wala kang kakainin. Wala akong kakainin. Kaya pupunta ko dito sa pinsan ko na nagluluto, naghihiwa para malibre lang ako sa pagkain. Pagkain. Bakit, auntie, wala ka bang kasama, asawa? Namatay na yung asawa ko. Ay, sorry, auntie. Matagal nang patay, auntie. Grade 3 pa lang yung anak ko noon. Balo. Ilan ang anak mo, auntie? Isa lang. Isa. So, nasaan na yung anak mo, auntie? Namatay. Ay, sorry. Sorry, auntie na naman. Namatay siya, 30-60 taon na. Ay, ayuwi ko na dito sa Abra. Hirap na hirap akong nagremedyo na naman para makauwi yung anak ko dito. Kasi ayaw kong malibing sa Maynila. Kaya hirap na hirap akong nagremedyo. Namatay sa Maynila ang nag-iisang anak na binata ni Lola Illit. Maraming naawa at tumulong upang maiuwi at dito may libing. Sobrang hirap ang dinanas ni Lola. Nararamdaman ko sa sarili ko na hindi na ako magtatanda. Kasi hirap na yung katawan ko, payat na ako. Wala kaming bahay doon. So, nung namatay ang anak mo, auntie, nagkasakit ka, auntie. Nagkasakit ako. Anong ginawa mo nung matay ng anak mo, auntie? Nagtrabaho ka pa o ano? Hirap naman mawalan ng anak, ano, auntie? Iisa yung anak mo. Bumalik ako dun sa kapatid ko sa San Juan kasi hindi ko kaya magtrabaho. Silang nagpakain sa akin. Kasi may kapatid akong mabait doon. Kaya doon ako sa San Juan, malayo dito. Doon ako tumira. Tapos nung tagal siguro, kung pumunta na naman ako dito, nagpadasal ako doon sa bahay dahil birthday nung anak ko noon. Maraming pumunta, maraming naiiyak na. Nung makita nila ako, maraming naiiyak sa sitwasyon ko dahil kaya nga. Kaya doon ka nagkasakit, ante. Nagkasakit na naman ako, nagkabukol dito ko dalawa. Hirap na hirap ako na naman, punta ko ng Siaris. Iniwan nila, kaya lang sabi ko, huwag nyo nang ituloy. Pain reliever na lang ibigay ninyo, sabi ko, kasi dalawa dito. Baka delikado. Meron pang Tapos nung
matagal-tagal, kaya ko na, pinilit kong magtinda ulit ng lumpia, tsaka banana cue, turon, palamig. Doon sa eskwela malapit sa amin, naka-sidecar ako. Wala akong pahinga, daling araw, luluto. Alas 9 ng umaga, lakad na naman ako, nakabike. Uwi na naman ako, magluluto na naman ako para sa hapon. Minsan nakakarating ako dito sa munisipyo dahil maraming may gusto dun sa panindakan, merienda. Kaya maraming bumibili dito sa munisipyo sa akin. Kaya natutuwa ako. Pag-uwi ko, dasal na naman. Nagpapasalamat ako sa Lord na naubos yung paninda ko. Ganyan lang ang ginagawa ko. Araw-araw yan, araw-araw. Walang pahinga. Kaya nung na-overpatig siguro ako, dahil nakalinis na ako, nakahugas na ako, nakabalot na ako ng lumpia. Yung kardero ko, hugasan ko, umupo ako dun sa labas na pintuan ko. Biglang hindi ako makahinga. Tinaas ko yung kamay ko, Lord, tulungan mo ako. Yun lang ang sabi ko. Tapos, pinilit kong lumakad doon sa may hagdan pababa na may nakakita sa akin, inalalayan ako. Humingi ng tulong, naghanap ng sasakyan para dalhin ako sa ospital. Kaya lang, tumai pa raw ako 2 beses, hindi ko na alam yun. Mupo pa raw ako sa kusina ko, hindi ko alam. Pero yung pera ko, hindi ko maalala. May pera doon na pinagbentahan ko, na naipon ko. Malaki-laki rin. Yung pera na yun, yung mga baryan, isang bag, andito lang sa baba ng pinagbabalutan ko. So, na-hospital ka, ante. Sino-sino ang tumulong sa'yo ay mag-isa ka, ante? Nagpapasalamat ako sa maraming tumulong sa akin dahil nakita nila yung sitwasyon ko sa abroad, sa barangay, dito yung mga tumutulong dito sa munisipyo, si DSWD na si Ma'am Koye, tinulungan ako sa ospital. Siya ang bahala sa ospital sa akin, pero yung mga gamot, yung mga nagbibigay sa akin na tumulong, meron din sa abroad, meron din dito, lahat ng kamag-anak, nagbibigay. Kaya meron akong pinabibili ng gamot. So, naopera ang ulo mo, ante. Pero wala ka ng ante, wala ka ng malay, wala ka ng alam. Wala akong alam. Nung naoperahan ako, pinicture ako nung si Marlon. Oo, tapos Nung lumabas sila, pinakita sa akin na bakit ako kalbo? Sabi ko, naoperahan yung ulo mo. Sabi, ang daming kabit-kabit sa lahat. Bakit anong nangyari sa akin? May dugo na nakuha dito sa utak mo. So, Sabi ganon. baka na-atake ka, ante, o stroke, ganun ba? Sabi nung doktor, Baka anong dugo yung utak mo? siguro natake. Oo. At least, ante, nabuhay nga. Papasalamat ako sa Panginoon. Siguro kung hindi ko unang tinawag ang Lord, patay na ako ngayon. Siyang unang naalala ko na Lord, tulungan mo ako. Nakataas yung kamay ko. Dahil palagi naman akong nagdadasal, kahit na magbabay, kahit saan ako, ang Lord lang ang kausap ko palagi. Oo. Oo, basta talaga, ante, pag kumapit ka kay Lord, di ba, ante, kinaya mong balik, kumbaga, tinalo mo si kamatayan, di ba? Dahil kay Lord. At dahil na rin sa mga kababayan natin, ante, na mababait dito, ante, di ba? Lahat ng mga relatives, mga kababayan sa abroad, sa barangay, sinabi mo, ante, of course, sa ating LGU, sa DSWD, di ba? So, ang babait nila, marami. Kasi alam nilang mabait ka, ante. At ganun naman talaga dito sa atin, sa bayan natin, na talagang kung ganyan na talaga nagtutulong-tulungan ang mga tao. Kaya
siguro binuhay ka pa ni Lord, auntie, na ano, may mission ka pa, auntie, maganda, ano, Yun auntie? ang palaging sinasabi ng lahat ng tao sa akin. May plano ang Diyos sa iyo, kaya binuhay ka niya. Ano kaya yun, sabi ko. Auntie, isang tanong. Pag ano, ngayon ang buhay mong ganyan, bagong buhay, at mag-isa ka, paano mo kinakaharap ang araw mo, auntie? Pag nagising ka sa umaga, auntie, hindi ka ba na ano, na lulungkot na mag-isa? Paano mo hinaharap ang buhay mo sa isang araw, auntie? Pag gising ko ng umaga, kahiga pa lang ako. Nag-good morning na ako. Nagpapasalamat na ako kay Lord dahil malakas akong gumising. Tapos uupo ako, nagdadasal. Ayun to, auntie. Oh. Bababa na ako doon sa higaan ko. Buksan ko yung pintuan. Titingala ako palagi. Ganun ang ugali ko. Dahil si Sinda Mariana, panaginipan ko na siya noon. Tapos, pagkatapos ng dasal, yun, magkakape na ako. Pupunta ako dito ng umaga. Oo. Nagtatrabaho, ante. Para ano lang, ano. Tumutulong ako dito. Gaya ni ano, tumutulong din dito si Lola Castura, yung nabali ang paa. Apay, aguyak sa mutan, ante. Nataki ka sa mutan. Baka mainit na, ante. Baka mainit. Mainit na kasi yung panahon. So, Kaya ako pumupunta dito sa pinsan ko na may restaurant. Para malibre yung pagkain ko, binibigyan ako ng merienda ko. Binibigyan ko ng ulam sa gabi. Kaya okay lang na medyo sakit yung likod, saka kaupo dito, nakakaiwa. Okay lang. Pagkatapos ng tanghali, nahihiga naman ako nun para inuunat ko yung likod ko. at saka maganda rin, ante, ay may mga nakakausap ka dito. Oo. Diba? Kesa pag Yun ang nasa isip Oo. ko. At maano mo yung isip mo at ano kasi pag nasa bahay ka lang, Oo. nakatingin ka lang sa taas, baka mag-self-pity ka Simple pa, baka uiyak ka pa kung ano-anong may-stress ka lang doon. Oo, Kaya at least madalas. dito, may nakakausap ka, yung utak mo, at saka marerelax ka. Kasi tumatawa ka, magaling Yun magpatawa. ang sinasabi ko sa kanila. Ah, Kaya gusto kong pumunta dito. Kaya pag tumatawa kayo, tumatawa rin ako. oh. Na yung isip ko, sabi kong gano'n. Minsan, pag nagkakape, naluluha, magkape na tayo, mag-almusal na, sabi ko, araw-araw yun ang sinasabi ko sa anak ko. Matulog na tayo, tayo mo ako, alam ko. Patawad ka ng Diyos. Kaya alam ko, nasa kamay ka ni Lord. Tulungan mo rin ako, sabi ko gano'n para sama-sama tayo dyan, sabi ko. Pero, okay. Namimiss mo palagi yung anak mo, ante? Dito na humagulhol si Lola Ilit dahil nakwento niya sa akin kung gaano kasakit at hirap kanyang dinanas sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak at lahat din ng mga pasakit na kanyang dinanas upang maiuwi lamang at mailibing siya dito. Siyempre, ante, nandun na siya kay Lord. Ano, ante? Kasi mabait yung anak mo. So, pag tuwing nalulungkot ka, ante, siguro, pray ka lang, ante, Ganun. kaya pumunta ka na lang kung saan may tao, makipag-usap ka, ante. At saka ikaw, ante, di ba na, na-opera ka pa, nakumatos ka pa, pero nabuhay ka pa rin, ante, dahil sinabi mo, dahil kumapit ka kay Lord, at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo, ante. Gaya ng lagi kong sinasabi, ante, pag kumakapit ka kay Lord, pag hindi mo iniwan si Lord, hindi ka niya iiwanan. So, fight pa rin, ante, wag kang mawalan ng pag-asa, ante. Mag-pray ka lang. Pero, ante, matanong ko nga, ang layo, paano ang pagpunta mo dito sa para magtrabaho?
Nagta-tricycle ka ba o naglalakad? Punta ko sa cruising, nag-aabang kahit hindi ko kilala na single. Pinapara ko kasi hindi ako makapunta dito na hindi ako makisakay kasi Oh, malayo-layo rin dito. Libre naman, auntie. Libre naman. Oh. Minsan tricycle, nagbibigay ako ng 20. Pero kung yung mga single, libre na. Oh, Miss Congeniality. Pero sa hapon, auntie, pag umuwi ka, paano naman? Ganun pa rin. Hindi. Minsan inaatid ako ni Nathan. Oh. Yung trabaho ni Jomar na kurong-kurong. Inaatid ako sa bahay. Kaya pagkakataon ko nang magpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin noon. Oh, ayan. Eh, maraming tumulong sa akin. Kaya may pinambili ako ng gamot ko na nag-maintenance. Kaya lahat ng tumulong sa akin, Mampoying, laki ng utang na loob ko sa iyo. Laki ng tulong mo sa akin, lahat dun sa Canada, lahat ng nandoon, lahat ng nandito. Papasalamat ako. Nung makita ko dito sa munisipyo, maluluha sila dahil nabuhay ako. Ang garibong-bong, anak ano ba yung garibong? So, pag nakikita raw siya sa munisipyo ay talagang lumalapit ang mga tao dahil hindi sila makapaniwalang nabuhay si auntie. ako. So, you are a testament na talaga na auntie na mayroon talagang milagro. 'Di ba? May miracle kay Lord, 'di ba? At saka sa pagmamahal ng iyong mga kapwa. Gaya ng sinabi ni auntie, so nagpapasalamat si auntie. Walang hanggang pasasalamat ni auntie sa lahat ng mga tumulong sa kanya. Dito na siya, ang lakas-lakas niya at kasama niya ngayon ang maestro. Siguro baka may gusto ka namang ipaabot sa lahat ng mga maaring makapanood. Lalong-lalo na sa mga katulad mo, auntie, na ganyan ang kalagayan o kaya nagkaroon na rin ng experience ng anumang karamdaman na grabe, na talagang nagbigay talaga napakalaking challenge sa kanilang buhay. Auntie. Ang masasabi ko lang, lahat ng may problema, lalo na yung katulad ko, lalo na yung may mga karamdaman na malubha, walang ibang gagamot sa atin kung hindi ang Panginoon. Panginoon ang una natin tawagan. Dahil siya, nagmimilagro rin siya ng ng mga gumagaling. Katulad ko, alam ko ang Lord ay nasa akin. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Kaya kung sino man ang may karamdaman na katulad ko, ang Lord ang una nating lapitan. Katulad ko minsan, pag meron akong masakit, sakit ang ulo ko, sakit ang likod ko, dinadasalan ko nawawala. Ilot-ilot lang konti, nagdadasal ako, yung ulo ko, dasal-dasal, nawawala. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil siya ang gumagabay sa akin. Hindi ako pinababayaan talaga. Katulad dito, katulad kanina, hindi sana ako pupunta dahil naghilo ako konti. Kaya lang nagdasal-dasal ako, lumakas ako. Kaya ako nakarating na naman dito. Ganun ang ano ko. Oo, auntie. Gaya ng sinabi ko, auntie, fight, auntie, laban lang, auntie. Sige, tuloy mo lang, basta huwag mong pabayaan ang sarili mo, auntie. Kasi harapin mo na kung ano ang buhay mo ngayon. Siyempre, pag-pray mo pa rin yung mga namaya pa ng mahal mo sa buhay, ang asawa at anak mo, na alam kong nasa mabuting kalagayan na sila kay Lord. Kaya habang nabubuhay ka pa, auntie, palakas ka pa, auntie. Sabi ko nga, Relax. Huwag ka nang mag-isip. Basta pray. Gaya ng sinabi mo, lumalakas ka palagi araw-araw dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon at pagmamahal ng ating mga kababayan, mga kapwa-tao. sabi ko, siguro malapit na akong mamatay. Sabi ko na. Hindi ka mamamatay, Ang auntie. sagot ng mga pinagsasabihin ko, hindi pa tapos yung mission mo. Oo. Sabi nga nun, kaya hindi ka pa kukunin ni Lord. Kaya
Huwag yung patay-patay ang iniisip mo, sabing gano'n. Huwag mong isipin. Dito, sinasabi Oo, rin nila sa oo, yan sinabi. Kinaya mo nga noong grabe, ngayon pang malakas ka na. Oo. Karamihan din sa mga namimit kong mga katulad ng mga senior citizen, mamamatay na ako. Pero hindi ka pa mamamatay, auntie. Kahit nandito may bago kang anak, auntie. Di bang pangalan ng anak mo, Junjun? Oh, Jun din ako. Mabait yung anak ko. Oh, mabait din ako, auntie. Pray lang tayo, auntie, So, auntie, mainit na, naligo ka na, mag-relax ka muna. Huwag ka nang mag-overpatig, auntie, Basta ang importante, may kakainin ka. Ang pagpunta mo dito, auntie, dapat pag-diversion mo lang yan. Huwag mong pagurin na ang sarili mo. Okay, ayan, dito mang kasama niya si Mother Annie. Ayan. Oh, ayan, si Lulopito. Ayan, oh. Marami sila dito. Yung hagdan nga doon sa bahay, nahirapan na ako eh. May hintog ako sa gitna minsan eh. Kasi itong asma ko, parang malala. Madalas na ako. Huwag kang magpagod, auntie. Huwag kang kumain ng mga bawal. Enjoyin mo na lang ang buhay mo. At gaya ng ginagawa mo, auntie, huwag mo pa rin kalimutan si Lord. Di ba, auntie? Hindi, talaga siya lang palagi ang kausap ko. Lalo na hindi ako masyadong lumalabas. Nasa bahay lang ako. Lahat nagdadasal ko kahit naglalakad, nagdadasal ako. Siya na lang ang kakampi ko sa buhay ko. Siya na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Bago ako matulog, dasal ang ginagawa ko na iyan. Sabi ko pa nga, Angel, bantayan mo ako sa pagtulog ko para may kasama ako kasi ako lang mag-isa sa bahay. Yan ang palagi kong sinasabi kay Lord. Mamaya pa ako Then, mag- anong oras uwi mo, auntie, para ihahatid kita? Mamayang hapon. mamaya Dito na. ka lang, auntie, Oo. o ihahatid kita. Okay. So, ayan po, auntie. Okay. Bago ako bumalik, mamayang hapon para ihatid kita, auntie, kasi pupunta pa ako sa school, di ba? May work ka pa, pero huwag masyado. Anyway, maiintindihan ka naman. Mamaya So, wala na lahat ng trabaho. mga kababayan natin dyan, mga may gininto ang puso, na gusto mong magpaabot ng kahit anumang uri ng tulong para kay auntie, so, maaari kayong pumunta sa aking messenger account na Tata Martin, na ang profile pic niya ay pareho sa aking channel po. Then, gaya ng ginagawa natin palagi ay pag kinontak niyo po ako ay usap muna tayo ng personal via video call. Okay, so auntie Ganda nakita mo din sa bahay. okay. Auntie babalik ako, ha? Babalikan kita kasi punta pa ako ng school, Na lang nakita mo ako dito. auntie. Papasalamat ako sa nakita mo ako dito. Okay. Alis muna ako, mother, Thank you, sir. Maraming Babalikan kita, salamat. auntie, babalikan kita. Okay, so babalikan natin si Auntie Ilit. Okay, hello! Oh! Kaya mag-enjoy ka dito kasi masaya ang mga tao. Correct. Masarami pang Sinabi ko na sa kanila. mabait sila. Masarap pang pagkain, kaya masarap mabuhay, auntie. Auntie, balik ako mamayang hapon. Tumingin ka, Emel. Oh. Hindi na natin naabutan si Nanay Ilit kung saan siya extra. Kaya lakas ng ulan, na-stranded po ang ating maestro doon sa school. Kaya nakauwi na raw siya. So, nagpalit na tayo kasi basang-basa ako kanina. Then, susurpresahin na natin. Dito pala nakatira, and then dito ating mga sorpresa. Then buti na lang dito rin si Maestro J kasama ko ngayon. Itong sorpresa natin kay Mother. Good evening na oo, auntie. May mga bag-bag ako.
Ano yung ilaw mo yan, ante? Oo, yan. Dito tayo, ante, para sa ginabi na tayo. Malakas na ang ulan. Ay, apo. Ante, butit ano. Hindi na kita naabutan, ante. Hapon. Oo, gabi. sinabi kong bumalik ako. So, kasi, ano, grabe ang ulan. Ba't naka-fix na si ante? So, ito ang buhay mo ngayon, ante. Walang mag-isa. Hindi ko tinatanggal yan. Kasi ang daming nahuhulog na Tubig. damo-damo. Ay, damo-damo. Kaya pagdating ko, tinatanggal ko yan. Kaya hindi ko na tinatanggal yung pulang buhok ko. So naman, pag may tulog kasi dyan, Oo. mga damit ko na nakabag yan. Kaya linagyan ko ng tulda. Kasi lahat yung cabinet, nung wala ako dito, nung na-opera ako, matagal na wala ako dito. Ang lakas-lakas ng ulan, nasira lahat ang mga daming damit ko na nasira. Lahat ng nakahanger, basang-basa. Kasi ang daming tulong eh. Kaya pinalagyan ko minsan ng Volcasil, kaya lang hindi nagkasi ang Volcasil noon. Wala, hindi ko na naman tinuloy. Bali, ante, ang bahay na ito, sa'yo ba? O Sa pamangkin ko, sa pamangkin mo? tumira lang ako dito. Dahil wala naman sila na destino sa San Juan si Marlon. Kaya ako nang nakatira. Cabinet nga nila yung mga yan, sira na naanay-anay na yung mga cabinet, hindi na pwede. So, ante, kumain ka na. Binigyan ako, hindi pa. Binigyan ako ni Marie ng ulam ko. Kaya mamaya magsaing na lang ako. Yung sinabi ni ante na lagi siyang extra dun para mayroon siyang kakainin. So, paano ante pag nagbagyo? O di saan ka kukuha ng kakainin mo? Kung di ka makapunta dun, ante, paano ng kakainin mo? Minsan, Saan ka kumukuha, ante? minsan tumatawag ako rin sa kapatid ko sa San Juan. Binibigyan ka. Binibigyan naman ako, papadala nila sa jeep. Pagkain. Okay. Sabagay, mag-isa ka na lang, ante. Butit ante, maganda na ang katawan mo. Diba? Sa Naka-recover ka na. Na-recover na Nung sa nakita awan kita ng noon, nung talagang kalbuk ko na nadadaanan ko, talaga ang payat mo. Payat na payat talaga ako noon. Kala ko hindi na akong tatagal. So, para hindi ka noon, ante, sa kakainin mo, may ako, ante, may sorpresa ako sa iyo. Ay, salamat. Ay, sorry. Meron na akong meron na akong wow, ante. may merienda pa. Ay, ito? Ay, salamat. Ante, ito bigas. Ay, hindi na po. Tatlong salop, ante. Wow, matagal na Tatlong yan. salop ito, mag-isa ka. Okay? Yan, di mo na problemahin ang kakainin mo, ante, ha? Ay, Yan, para ka, salamat. sa ganon, pag di ka makapunta doon, syempre, halimbawa, pag masakit ang katawan mo, wala kang sasakyan, at least pwede kang magluto dito. Total, mag-isa ka naman, ante, And then, mayroon ka pang mga grocery dito, ante. May sabon ka dito, ante. May panlaba ka na, may shampoo ka. Wow. Mayroon kang Tama. mabang sabon, ante. Then, may powder ka at baretang sabon. Okay? So, yan, ante, ang mo. Then, mayroon ka rin dito, ante, na, kasi, ante, nagkakape ka, ante? May kape ka dito, ante. Binigyan ako ni Marie pambili ng asukal dahil wala yung tindang asukal. Ay, as yun, akala ko kasi Binigyan ako ng 25, pambili ko raw ng asukal. Huwag ka nang muna, may malaki ka. Tama for adult. Adult, ante, ha? Kung alternate lang, huwag kang magkape sa gabi, ante. Ay, hindi ako Maggatas ka na lang, ito, adult ito. Then, mayroon ka ring biskwit, ante. May merienda. Pag gusto mo mag-snack ka mag-isa,
Ah, ilagay ko dito. Pagka nagkakape, yan, Oh, bibiskuit oh, ako. ang laking bagoong mo. Kung matagal na yan, taon na yan. Oh, ang laking bagoong. Dito yung gatas mo. At saka ante. Wow, May ano ka madami. di. Ay, ante. Dito pa ante, panghugas mo. Sa Panghugas mo sa plato. plato. Tapos, may marikado pa dito, ante. May, Tamang-tama. baka magprito ka, ante. Baka Tama-tama, walang mantika. wala kang mantika o may soy ka, baka mag-adobo ka. Mayroon na ring suka. And then, Kompleto. ante, may dilata ka dito. May mga dilata, may mga noodles, pansit canton, kumuha na rin. At saka may mga Wow, magic magic sarap sarap. dito, ante. Pag Kompleto. nagluto ka, kumpleto, ante, ha? So, ang lahat ng mga ito, ante, ay galing sa isang mabait nating sponsor na si Uncle Philip Norton and family. Maraming salamat. Si Uncle Philip, hindi siya Pilipino, ante, foreigner. Amerikano yata siya eh. Siya ay sponsor ko na nagbibigay para sa mga matatanda. Lalo katulad mo, ante, lalong na may mga sakit. Lalo tulad mo, ante, survivor ka, ante. So, napakabait ni Uncle Philip. Kasi marami siyang natutulungan dito sa atin. Marami na kayong nabibigyan, ante. Pati si Auntie Auring, binibig niya. Naawa talaga, naiiyak ako doon. Pag nagdadasal. Iba rin kasi ang case ni Nanay Auring. Si Uncle Philip din ay isa sa mga sponsor. Marami pa si Uncle Islaw, Manong Jerry, si Timbengan, Manong Jimmy, at mga iba pa. Timbengan doon sa Bakid, ante. So, mga ito ay galing sa kanya. So, nakita ko talaga, ante, na butit lang na napasyal ako doon, ante. At sa nalaman ko na gano'n ang sitwasyon mo, pumupunta ka doon para lang sa kakainin mo. So, naisip ko na deserve mo, ante, na ikaw ang makakukuha niya na kahit papano, mayroon kang lulutuin, ante, pagtiyagaan mo ang mga blessing kay Uncle Philip. Gusto mong mag-thank you kay Uncle Sir Philip? Philip, maraming salamat sa laki ng tulong niyo sa akin. Maraming salamat. Kay Sir din, nagpapasalamat ako. Auntie, don't worry. Bali, ako lang ang kanang kamay ni Uncle Philip. At lahat ng mga sponsor natin, auntie, So, alam ko talaga yung pinagdadaanan mo, auntie. Mahirap ang mag-isa, auntie, na syempre, uuwi ka dito ng bahay na wala kang madadatnan, di ba, auntie? At saka yung, siyempre, gaya ni Junjun, na dapat na hinihintay mo dumating, ay wala na. At saka yung asawa mo, auntie, So, wag na nating, auntie, sariwain pa yung mga mapapait na, alaala ni Junjun. O, bagkos, yung mga magagandang alaala na lang, auntie, para lang sa ganun ay makapag-move on ka. Okay? Alam kong mahirap, auntie, na imbes na sana yung anak ang iiyak sa magulang, baliktad. May mga pagkakataon ng mga magulang ang iiyak sa mga anak kasi sila ang nauuna sa mga iba't ibang pagkakataon. Auntie, picture ni June, patingin, auntie. Ala, nagwapo, auntie. Ito yung kaisa-isang anak niya na si June. Ipakita ko nga yung Si opera. Junjun. Artistahin si Junjun. Mahirap ang mag-isa, sir. Ako lang mag-isa. Kung may sakit ako, nagdadasal na lang. Nagtatayo-tayo ako dyan, nag-exercise. Kahit na masakit na yung mga katawan ko. Tayo pa rin ako dyan na nagdadasal. Na nagkikilos, nag-exercise para matanggal yung sakit ng nararamdaman ko. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin, lalo na kay Lord, na siya ang gumagabay sa akin palagi. Dahil siya ang tinatawagan ko palagi. Lahat ng problema ko, sa kanya ko sinasabi lahat dahil wala naman akong kausap dito. Kaya kay Lord na lang ako lumalapit.
Oo, auntie, talagang napakahirap talaga mag-isa. Wala kang nadadatnan. So, nararamdaman ko, auntie, ang talagang sobrang kalungkutan mo. Siyempre, pangungulila mo sa anak mo at sa namayapa mong asawa, auntie. Pero, at least, auntie, gaya ng sinabi ko, harapin na natin, auntie, tanggapin na natin na yun talaga siguro ang tinakda ni Lord para sa kanila. At kaya nang sinabi ko na kahit gaano kahirap na nangyari sa'yo, auntie, nabuhay ka pa rin, auntie, kinaya mo pa rin. Nandito ka pa rin. Okay, so pakatatag ka pa rin, auntie, Sa ano lang, magpalakas ka, auntie, bayan, huwag kang magpa-stress. Yun ang ano ko. Ulitin ko, makisalamuha ka sa mga tao. May kapatid ka pa naman, auntie, natitira. May mga kamag-anak ka pa, may mga pamangkin. Noon. So, basta wag nating kalimutan si Lord, auntie, So, Number one ko talaga siya. oo, ayan, si Kuya John, no, ano mo, auntie, napakagwapo ng anak ni auntie na si Kuya John. So auntie, kasyayan, uwi na kami, auntie, kasi malakas ng ulan. Auntie, pag nakita kita doon, auntie, So auntie, nagudong ako, auntie. Thank you na po. Wag kang kahit nawala na si Kuya Junjun, Kaya, mayroon kang Maestro Junjun, Maestro John. Okay, auntie, tawagan mo lang, auntie, ako pag basta kaya natin, auntie, basta wag kang magkasakit. yun ang palagi Stay ko. strong pa rin, auntie, Hindi na nga ako uminom ng gamot eh. Pero pag sinabi ng doktor, auntie, na mag-maintenance ka, yan, uminom ka, maintenance. may maintenance ka, auntie. So, Meron pa konti. inumin mo, auntie, pag sinabi ng doktor, huwag kang pag sinabing maintenance, yan. Araw-araw ako uminom yan. amlodipine. Huwag mong kalimutan, auntie, kasi naopera ka na. At least na mo na, auntie, so, yan, tumutulo. Auntie, Meron din. maraming tumutulo, Yan, auntie. malakas ang tulog yun sa Baka may kailangan, kanton. baka kailangan ng Bulkasil, auntie, O Lalo ba- na doon sa Bandaron. May butas, auntie. Marami. Maraming, daming mga baka kailangan ng auntie. Ng Bulkasil ba? Wala kasing ilaw doon sa loob eh. Ano doon, auntie? Hindi na makuha sa Bulkasil yung Bandaron. Ano dapat, auntie, ang gagawin mo dyan? Yero. Anong kailangan dapat, auntie? Yero? Yero. Basta ang importante dito kung saan ka natutulog, auntie, So, Ala, di na niyo unog yung sigilas lang. Kasaka-saka. auntie, ano itong ilaw mo, auntie? Nakikiano ka, auntie? Ganito bangin. Ano, extension? Kumakanta. Ikaan ko to, mapandakanta ng magko. Hindi rin nga isip. Ano auntie, extension? Extension. Sa kabila. Oo. Kung wala ng ilaw, kung walang kuryente, wala ka ng ilaw. Wala. Nakikikabit ka lang, auntie. Nakikikabit lang. Nagbabayad ka, auntie. Minsan wala. Kung meron, bigay. Okay. Sige nga ron, auntie. Ang dami ng tulong sa akin. Maraming salamat auntie. talaga. So, thank you, yan na Lord. po. Maraming salamat once again. Agudong kami, auntie, Thank you. Wag ka nang lumabas, auntie. Oo, auntie. Okay, so yan po ang kwento ni Auntie Elite o Nanay Estrelita. So maraming salamat po sa inyong lahat. So once again, Uncle Philip and family, maraming salamat po sa inyong pinaabot na tulong kay Auntie Elite or Estrelita. So kaya na sinasabi ng ating maestro na palagi, please share our
kindness, blessing, and love sa lahat ng ating mga kababaeng nangangailangan ng kahit anumang tulong na maaari nating ipaabot. So, ito pa rin ang ating maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Anting kami na. And then also, thank you very much po kay Mami Janet Hyder ng Germany sa sa mic. Thank you po. Ang kwento ni Lola, isang halimbawa na nagpapakita na walang katulad ang pagmamahal ng isang ina. Maging ano ka man, maging sino ka man, wagas ang pagmamahal ng isang ina at hindi ito matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Kaya siya ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamahalagang nilalang na binigay sa atin ng Diyos dito sa mundo. At sa lahat ng mga nanay, kahit sino pa kayo, kahit nasaan pa kayo, kahit saang panig ng mundo, Happy Mother's Day. Mahal na mahal namin kayo.